Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 19, 2026, Lunes ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 15, verses 16 to 23. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel, sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan ka niyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalesita. Pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkos ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Medyo lumaktaw na tayo ng mahaba-habang kwento sa buhay ni Saul mula dito sa ating unang pagbasa sa unang aklat ni Samuel. Nung Sabado ay ating nang narinig ang pagpili sa kanya ng Panginoon, ang paghiram para siya ang maging hari ng Israel. At lumipas ang maraming taon, ngayon ay aalisin na siya ng Panginoon sa pagiging hari dahil hindi niya sinunod ang ipinag-uutos ng Diyos. Marahil ay maganda yung intensyon ni Saul na kunin ang mga hayop para gawing alay, pero hindi yon ang ipinag-uutos ng Diyos. So, yung ganun, magandang bagay siguro mapagnilayan na minsan yung intention natin mabuti o maganda, pero mayroon tayong sinusuway. Kasi nga, sabi nga sa unang pagbasa, ang pagsunod ay higit sa mga alay o mga handog na susunugin. So, napakahalaga, very particular, pag binabasa mo ang Biblia, very particular ang Panginoon sa pagsunod ng mga tao. Kasi minsan may ginagawa nga tayo na kala natin okay, kala natin mabuti, pero meron tayong pagsuway, meron tayong nilalabag. Kaya yun sana ang mapagnilayan natin ng mabuti. Hindi natin pwedeng i-justify ang ating pong ginawang pagsuway sa Diyos sa pamamagitan ng sabi nating gumawa lang tayo ng mabuti. So, laging sana mapagtuunan natin ng pansin itong bagay na ito, na higit na mabuti ang pagsunod kaysa mga haing handog na ginagawa natin. So, parang ngayon, sa buhay natin, sa pang-araw-araw natin, napaka-busy natin, marami tayong ginagawang mga ritual na halos nagsisimba tayo araw-araw,
Pero meron naman tayong nilalabag sa mga utos ng Diyos. So pag nilayan nyo, ano yung mga utos ng Diyos na hindi natin sinusunod? O kaya naman, magkaiba yung ating pong, para bang kahit ilang dasal, kahit ilang simba ang gawin natin, ito ay nababaliwala kung hindi natin sinusunod ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Pwede mong pag-isipan alin sa mga 10 utos ang nilalabag natin. Gumagawa tayo sa panlabas, sinusunod natin, pero alam natin sa kalooban natin na meron tayong hindi sinusunod sa mga utos ng Diyos. Kaya, muli po, pag nilayan natin na mabuti ang ating unang pagbasa, kinakailangan basahin mo ulit upang sa ganon ay matuto rin tayo sa ating pong mga kamalian. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.